Okinawa, Japan, 1986, ikinuwento ni Ginoong Miyagi kay Daniel LaRusso, na nooy bata pa, ang tungkol sa isa niyang ninuno na inampon ng pamilyang Han noong panahon ng bagyo. Tinuruan siya ng mga Han ng Kung Fu. Inilarawan ni Ginoong Miyagi ang pagsasanib ng karate ng kanyang pamilya at Kung Fu ng pamilya Han bilang dalawang sanga ng iisang puno. Beijing, China, kasalukuyang panahon, si Ji Han ay isang shifu o guro sa isang paaralan ng Kung Fu. Dumating ang kanyang pamangkin na si Yi Feng upang ipaalam kay Ji Han na lilipat na sila ng kanyang anak na si Li patungong New York City para sa bagong trabaho. Kahit tutol si Ji Han, nais ni Yi Feng na lumaki si Li sa isang lugar na malayo sa karahasan, lalo na matapos nilang mawalan ng anak at kuya ni Li na si Bo noong nakaraang taon. Pagdating ni Lee sa New York, naglibot siya sa kanilang lugar upang mag-ikot-ikot. Pumunta siya sa malapit na pizzeria at nagkamali siya ng order, stuffed crust, na naging dahilan para bansagan siyang stuffed crust at pagtawanan ng may-ari ng tindahan na si Victor Lipani. Ipagtatanggol siya ng anak ni Victor na si Mia, ibibigay sa kanya ang available na pizza, at ituturo kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na bodega. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Lee si Mia at tinulungan ito sa pag-aayos ng mga paninda sa labas ng tindahan. Inilibot siya ni Mia sa paligid para mas makilala niya ang lugar, pero naging alangan si Mia nang madaanan nila ang isang dojo at makita ang dati niyang kasintahan na si Connor Day. Ipinaalala ni Oshia, ang sensei ni Connor, kay Mia na may utang pa ang tatay niya. Habang magkasama pa rin sina Lee at Mia kinagabihan, nasira ang scooter ni Mia, kaya napilitan silang sumakay ng subway. Nahuli sila roon ni Connor at ng mga kasama nito. Nilapitan ni Connor si Mia na tila nais siyang balikan. Nang ipinagtanggol ni Lee si Mia, sinuntok siya ni Connor sa mata nang hindi niya inaasahan. Humingi ng paumanhin si Mia at inamin na nakipagrelasyon lang siya kay Connor dahil alam niyang ayaw ito ng tatay niya. Tinulungan ni Victor si Lee na takpan ang pasa, pero agad din itong napansin ng ina ni Lee na muli siyang pinaalalahan ng iwasan ang pakikipaglaban. Sa huli nagsimulang kumuha si Lee ng tutor na estudyante na si Alan para mapahusay ang kanyang galing sa calculus. Sa parehong araw, muli siyang inasar ni Connor. Naalala ni Lee ang ilang teknik sa Kung Fu na itinuro sa kanya ni Bo at sinubukang gamitin ito sa isang laban, pero nabasa ni Connor ang bawat galaw niya at mabilis itong nakapag-resback. Pinabagsak si Lee hanggang sa kailangang awatin ng mga guro ang away. Hinamon ni Connor si Lee na sumali sa 5 boroughs tournament na palagi niyang pinapanalunan. Sa gabi, pumunta si Lee para ayusin ang scooter ni Mia, pero nakita niyang paparating ang 3 tauhan ni Oshia na may dalang baseball bat para maningil ng pera kay Victor. Agad na sumaklolo si Lee at ginamit ang kanyang mga kakayahan laban sa mga guon. Matapos ang maikling sagupaan, tumakbo palayo ang mga ito sa takot. Dinala ni Victor si Lee sa loob ng pizzeria upang pasalamatan siya at inamin niyang kailangan niya ng tulong. Dati siyang boksingero bago dumating si Mia at ngayon humihingi siya ng tulong kay Lee para muling hasain ang kanyang kakayahan. Nakipag-usap si Lee kay Eng Han tungkol sa pag-ensayo kay Victor at sinang-ayunan naman ito ni Eng Han. Nahuli ni Mia sina Lee at Victor na nag-ensayo at nainis siya dahil hirap na nga ang pizza shop nila, lalo pat may banta mula sa mga tauhan ni Oshia. Matapos ang ilang mahihirap na pagsasanay, ikinuwento ni Lee kay Victor kung bakit siya tumigil sa pakikipaglaban. Noong nakaraang taon, nanalo si Bo sa isang paligsahan, ngunit hindi ito matanggap ng natalo kaya't inatake siya kasama ng mga barkada nito. Isa sa kanila ay may dalang patalim at pakiramdam ni Lee ay wala siyang nagawa para tumulong. Kaya't sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Bo. Patuloy na nag-aaral si Lee kasama si Alan. Pagkaraan, pumunta sila sa San Gennaro Festival, kung saan nakita ni Lee si Mia na kasama si Connor at masayang nagtatawanan. Inakala niyang nagkabalikan na ang dalawa, kaya nagsimula siyang lumayo at umiwas kay Mia. Sumama sina Lee at Mia kay Victor sa laban nito sa isa sa mga tauhan ni Oshia. Hinarap ni Mia si Lee tungkol sa pagbabago ng ugali nito at sinabi ni Lee na nakita niya silang magkasama ni Connor. Ipinaliwanag ni Mia na sinubukan ni Connor na makipagbalikan pero sinabi niyang tapos na talaga sila dahil nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Lee.
Bago pa man sila maghalikan, dumating si Victor at pinutol ang sandali, sabay yaya sa kanila palabas para panoorin ang laban. Sa laban, ipinakita ni Victor ang ilang teknik na natutunan niya kay Lee at muntik ng manalo. Ngunit ipinagamit ni Oshia sa kanyang tauhan ang siko, nalabag sa batas, at tuluyang knock-knockout si Victor. Dinala siya sa ospital kung saan nagtatrabaho ang ina ni Lee. Ngunit nang kailanganin ni Mia si Lee sa loob, hindi siya makakilos dahil sa mga alaala ng nangyari kay Bo. Nainis at nagalit si Mia kay Lee. Sinusubukan ni Amy si Han na makausap si Lee, pero iniiwasan siya nito at hindi sinasagot ang mga tawag niya. Sa huli, pumunta si Amy si Han sa New York at nagulat si Lee nang bigla siyang pasukin nito sa apartment at atakehin. Nagulat si Lee at si Eve Hifong sa pagdating ni Amy si Han at sinamahan pa niya si Lee sa pagbisita kay Victor sa ospital. Ikinuwento ni Victor na balak niyang ilipat na lang ang pizzeria sa ibang lugar, hindi para sumuko, kundi para makapagpatuloy. Saka sinabi ni Amy si Han kay Lee na sasalihan niya ang 5 boros tournament at siya mismo ang mag-ensayo sa kanya para dito. Pagkatapos, pumunta si Ginoong Han sa California upang hanapin si Daniel sa kanyang bahay. Ikinuwento niya kay Daniel na personal niyang nakilala si Ginoong Miyagi at nanirahan kasama ito sandali, kung saan narinig niya ang mga kwento tungkol sa panahon nila ni Daniel. Hiningi ni Ginoong Han ang tulong ni Daniel na sanain si Lee gamit ang pamamaraan ni Ginoong Miyagi sa karate. Nag-aatubili si Daniel, ngunit alam ni Ginoong Han na magkikita rin sila sa New York. Ipinahiram ni Alan kay Lee ang kanyang rooftop garden upang doon siya makapag-ensayo. Sumama si Amy si Han upang tulungan si Lee sa pagpapahusay ng kanyang mga kakayahan sa kung fu. Di naglaon ay dumating din si Daniel at sinimulang turuan si Lee kung paano isama ang karate sa kanyang pagsasanay. Pinag-isipan din nila kung paano malilinlang si Connor dahil inaasahan nitong gagamitin ni Lee ang parehong mga galaw. Hinikayat ni Daniel si Lee na maglatag ng bitag sa pamamagitan ng paggamit ng dati niyang dragon kick na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, iiwasan niya ang atake ni Connor at saka siya aatake mula sa lupa upang isweep ang paa nito. Sa gitna ng kanilang pagsasanay, patuloy pa ring hindi pinapansin ni Mia si Lee hanggang sa tulungan siya ni Alan. Pinapunta niya si Mia sa rooftop kung saan naghanda si Lee ng isang magandang gabi para sa kanila at doon ay pinatawad na siya ni Mia. Dumating na ang araw ng 5 boros tournament. Isa-isang tinalo ni Lee at Connor ang kanilang mga kalaban hanggang sa makalapit sila sa finals. Sinubukan ng mga tauhan ni Oshia na alisin si Lee sa torneo sa pamamagitan ng pagtutulungan laban sa kanya, ngunit dumating sina Amy si Han at Daniel upang ipagtanggol siya. Pinilit din ni Amy si Han na hikayatin ang ina ni Lee na manood at suportahan ang kanyang anak kahit na natatakot ito sa laban. Makalipas ang 1 linggo, dumating na ang final na laban ni Lee at Connor na ginanap sa isang rooftop. Dumating si E.K. Fong at sumama kina Victor, Mia at Alan upang suportahan si Lee. Sa simula, lamang si Connor, ngunit naig si Lee sa kanyang takot at sinimulang gamitin ang mga natutunan niya mula sa kanyang 2 guro, kaya unti-unti siyang nakabawi ng puntos. Umabot si Lee sa 7 puntos at nanguna, ngunit nakahabol si Connor at muntik nang patumbahin si Lee. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Lee bago ito mabilang. Sa natitirang 1 puntos na magpapasya kung sino ang mananalo, ginamit ni Lee ang A-Dragon Kick at ang mga payo ni Daniel at si Han upang makaiwas sa counterattack ni Connor. Matagumpay niyang napatumba si Connor at si Lee ang itinanghal na bagong kampiyon. Hindi matanggap ni Connor ang pagkatalo at sinubukan niyang atakihin si Lee habang nakatalikod ito. Ngunit agad siyang pinatumba ni Lee at inilapag lamang ang kamao malapit sa ulo ni Connor sa halip na suntukin ito. Sa huli, sumuko si Connor at yumuko bilang pagkilala kay Lee. Nagbuni ang lahat para kay Lee at naghalikan sila ni Mia bago siya buhatin ng mga tao na parang isang tunay na kampiyon. Ipinakita na dahil sa pagkapanalo ni Lee sa 5 boros, nagawa ni Victor na bayaran si Oshia at makapagbukas pa ng 2 sangay ng kanilang pizzeria. Nagpadala si Lee ng pizza kay Daniel sa California, kasama ang isang pasasalamat na liham. Ibinahagi naman ni Daniel ang pizza sa dating karibal, ngunit ngayon ay matalik na kaibigang si Johnny Lawrence. Medyo natawa si Johnny at sinabing kakaiba raw na magpadala ng pizza mula Brooklyn papuntang California, pero agad din siyang nagsimulang kumbinsihin si Daniel na magbukas sila ng sarili nilang pizza place na tatawaging Miyagi daw.